Kung ang anak mo ay mahilig sa mamayana at ito ay okay lang sa'yo, well, let me tell you, hindi ito relaxing. Ang totoo nito, hinahanda mo siya na matalo sa totoong buhay. So, welcome to another positive parenting topic at sa araw na to ay pag-uusapan, actually gabi dito sa lugar ko ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga habits, okay? Habits na humahadlang sa tagumpay ng iyong anak. Pag-usapan natin ang mga batang nasa edad na 9 to 13 years old. At kung ikaw ay first time dito sa ating YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, so hihingin ko to sa iyo ngayon na please click the subscribe button dito sa channel na to, and also please like and also share this video sa iyong mga kaibigan, kapamilya at iba pa. So guys, pasensya muna dahil nasa isang hotel ako. Medyo magulo yung aking likod. Nasa travel ako ngayon. Alam niyo naman, tinatapos ko yung aking thesis, no, sa aking graduate school. So dahil commitment, kailangan nating pag-usapan. May ginawa akong topic, napakamahalagang topic ito para sa ating lahat. Ito, pag-usapan natin, reality ito na nagiging karanasan ng lahat ng mga magulang. Na katulad ko, of course, no, I have a child na dalawa. I have a 9-year-old son and I have an 11-year-old daughter. So alam nyo ba na yung stage na yan, yung age na 9 to 13 years old, ito ay napaka critical stage na development sa isang bata. Bakit? Alam nyo, sa panahon na yan, doon na de-develop yung kanyang work habits. Doon nagsisimula yung work habits. Let us be reminded na hindi nagsisimula ang work habits kung kailan naging 21, naging 25. Hindi. Doon pa lang sa teenage years, sa twin years, ika nga, doon nagsisimula yung work habits. Pangalawa, doon din nagsisimula yung attitude towards effort. Pangatlo, yung response niya doon sa mga hamon or mga challenges. At dito rin yung mindset niya, paano niya iniisip, yung mentality niya with regards to responsibility. Ito, ang problema kasi, may ilang habits na ang akala natin, unang tingin natin, ay harmless naman. Lalo na kapag bata pa, mga maliliit pa, okay lang yan, cute. Okay? Pero, alam nyo, pag hindi nyo kasi yan nako-correct, itong mga habits na to ay parang parang punong kahoy na pag hindi mo yan pinutol agad, pag hindi mo yan na-trim, lalalim, no? At ito yung magiging hadlang tuloy na maging successful sila pagdating ng kanilang adulthood. Hindi dahil na sila ay masamang bata. Hindi yun yung reason behind. Kung hindi, ito ay mga patterns na hinahayaan kasi natin na mabuo sa kanila. Ibig sabihin, nasa atin din yung accountability. So, as I have said again, itong episode na to, ginawa ko talaga itong discussion points na to. Kaya pasensya, kailangan kong tingnan yung aking mga points of discussion para sa inyo, para maipaliwanag natin ng maayos. Okay? Pag-usapan natin ano yung 7 habits. Okay? 7 habits na mga batang nasa edad na 9 to 13 years old na maaaring humahadlang para sila ay maging matagumpay pagdating sa kanilang adulthood o kaya yung pagtanda nila. Okay, so ready na ba kayo? Okay, let's get ready. Okay, let's go. Number 1. Yung number 1 ay yung sanay sila o nasanay sila sa instant reward. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa pagpapalaki ngayon, sa panahon ngayon, sa modernong panahon ngayon sa mga bata, ay yung tinatawag nating instant gratification. Ano yon? So isang pindot lang ng cellphone o smartphone, ano nang nakikita, 'di ba? May video agad. Sa isang swipe lang, 'di ba? Sa isang swipe lang may bago ng entertainment. Isang click lang agad may rewards, 'di ba? So kapag sinanay natin yung bata sa ganitong sistema, ano ba yung nangyayari sa kanyang utak? Ang utak niya, ang nangyayari, nawawalan siya ng tolerance sa paghihintay. Ibig sabihin yung patience to wait. Kaya kapag nabibigyan siya ng mga task, instructions, nahihirapan siya. Paano niya gawin? Tapos ang tagal. Napapansin niyo to sa mga anak niyo, matagal yung kanyang response.
dun sa inyong mga instructions, sa inyong mga inuutos. Kaya di ba minsan mga edad na 9 to 13 years old kapag inuutusan, ito yung padalas tong reklamo ng mga magulang. Ang hirap utusan, ang bagal, hindi agad kumikilos. O, sino dyan ang nakaka-relate? O, please type relate in the comment section. O kaya naman, isa pa, nangangailangan ng effort. Kailangan mo pang mag-effort. Okay? Madali din silang mawalan ng gana. Kapag may isang sitwasyon sa klase, ang bilis mawalan ng gana. Kasi nga, very instant, mabilis lahat. Hindi naman dahil sila ay tamad. Hindi yun dahil tamad sila. Kung hindi dahil kasi nasanay sila na sa bawat kilos ay may inaantay silang reward. Dahil din yan, no? Tayo rin kasi ang nag-introduce niyan sa kanila. So huwag nating isisi sa kanila. Meron din tayong accountability bilang parents. Sa totoong buhay kasi, lahat ng mga mahalagang bagay sa buhay ay may delay yung mga rewards. Ano ba yon? Siyempre, good grades. Diba? Yung success sa career, hindi naman yan instant. Yung success sa career, kailangan mong paghirapan yan. Kailangan may patience, may pag-aantay, may kailangan diskarte, may strategy, may process. Kaya ang problema kapag instant reward, nasanay sa instant reward, hindi na natututo sa process. And of course, mahalaga, healthy relationships. Hindi magkakaroon ng magandang relationship kapag walang effort, walang process, 'di ba? Oh, 'di ba? So, example sa mga mag-asawa, syempre hindi naman yan instant, 'di ba? Kailangan ka magpursige, kailangan may ginagawa ka, mayroon kang actions, may process, okay? So, lahat ng mga binanggit natin, ano ang kailangan? May patience, may effort, may persistence. Now, kung hindi natutunan ng bata ang delayed gratification, magiging mahirap sa kanya yung pagkakaroon ng long-term success. Alam mo yun, ang dami kong napapansin mga bata ngayon na, mga young professionals, ang bilis umalis sa mga trabaho. Minsan pa nanggo-ghosting. Kasi nga, hirap sila na mag-antay. Hirap silang intindihin ang process. Gusto nila agad-agad, andyan na. Okay, number 2, punta tayo. Yung bahala na mindset. May isang mindset na madalas nating, ito yung madalas na mindset, na naririnig natin, yung bahala na. Bahala na si Batman. Okay. Sa ilang sitwasyon, maaari namang expression ito ng faith or optimism. Pero kapag ito guys, nagiging lifestyle na ito sa isang bata, nagiging malaking problema na to. Hindi na to optimism. Hindi na rin to dahil sa pananalig o paniniwala. Hindi na. Abnormal na to, okay? Kapag ang bata, hindi mo natuturuan paano magplano, paano maghanda, o kaya mag-isip ng next steps, anong natutunan ng bata? Ang umasa na lang sa swerte. Ayan. So, hindi maganda. Okay? I just would like to be straightforward. Hindi magandang ganun. Aasa ka na lang sa swerte. Diba? Ang problema kasi ng ganitong mindset, nawawalan ang bata ng sense of direction. Kasi bahala na nga eh. Diba? So, hindi na siya natututo paano dumiskarte, paano gumawa ng proseso, ng strategy. Alam nyo, kung tingnan natin, ang mga taong umaangat sa buhay ay hindi perpekto. Pero ito, ma-observe nyo tingnan nyo yung mga successful persons, mga successful people, business people, tycoons. Look at them. Hindi naman sila perpekto. Marami nga sa kanila, hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ano yung very common denominator of all of them? Malinaw yung direksyon. That is the most common denominator. Hindi lahat yan, iba-iba rin sila ng pinanggalingan, iba-iba ang sitwasyon ng buhay. Pero yung pagkakaroon ng malinaw na direction, yun yung most common denominator of the successful people. So wala yan sa grades, wala yan sa kung saan kang galing na university, wala yan. Hindi yan yung dahilan, hindi yan yung common denominator. Yung kung oobserbahan mo yung buhay ng mga tycoons, yung mga successful people, no, lalo na in business, malinaw sa kanila kung saan sila pupunta. Kaya mapapansin mo sa kanila yung mga kwento nila, andun yung persistence kasi nga
visionary. Alam nila saan sila tutungo. Alam nila na sa dulo, ito yung gusto kong makamit. Okay. Kapag ang bata, alam nyo ha, kapag ang anak mo, sinasanay mo dun sa bahala na mindset, madali siyang madala sa mga sitwasyon o kaya mga impluensya sa ibang tao. Kaya nga, mapapansin nyo ngayon, madalas napapansin nyo ngayon, ano ang mga thinking ng mga tao? Kung saan yung popular, doon sila pumapanig. Kung saan yung may malakas na hatak ng mga tao, doon sila. So, hindi na nag-iisip, walang prinsipyo, walang paninindigan, walang strategy, walang purpose. Okay? So, let's go to the number 3. Yung number 3, yung habit na ayaw ng discomfort. Siyempre, natural naman sa mga tao, di ba? Kahit nga ako, umiiwas tayo sa hirap. Normal naman yan natural naman yan. Pero kapag ang bata ay, alam nyo, laging naliligtas dun sa kahit mga konting discomfort, may isang napakamahalagang skills ang hindi nadidevelop sa kanya. Alam nyo kung ano yun? Yun ang tinatawag nating resilience. Halimbawa na lang, kapag bored yung bata, kapag bored yung anak mo ngayon, ano ang ginagawa mo? Binibigyan ng, gadget. Yes, tama ka. No? Kapag nahihirapan sa homework, anong ginagawa? Tinutulungan natin ng sobra-sobra. Anong ginagawa natin? Tayo na mismo ang gumagawa ng homework mo. Minsan nga, di ba? O nanay, ilan yung grades mo? O napansin nyo nung panahon ng COVID, napansin nyo, sino ang sumasagot dun sa mga module ng mga bata? Yung mga nanay at mga tatay, o mga tita, mga tito. Ayan. Kapag nagkakaroon ng frustration ang bata, anong nangyayari? Agad naghahanap ng shortcut. Hindi niya hinaharap yung hamon and then go to the process and enjoy or learn the process. So, ang nangyayari, natututo tuloy ang bata na umiwas na sa hirap. Pero yung growth sa buhay, okay, ang reality, ang growth ng buhay kasi laging may kasama yung discomfort. Lahat ng mga successful people ay dumaan sa mga discomfortable situation. Okay? Bakit? Napakamahalaga ang makaranas ng discomfort. Ito kasi yung pagkakataon na nagkakaroon ng learning. Ito rin yung pagkakataon na nagkakaroon ng training. And also, this is an opportunity para magkaroon ng career building. Lahat yan, may kasamang pagod, syempre. Kasi nga, pinupursige mo. When you want to achieve the peak of Mount Everest, kailangan mong pagdaanan yung hirap. Ang daming mga discomfort. Nakita niyo yung mga mountaineers na umaakyat dyan sa Mount Everest, di ba? Yung iba nga, nawalan na ng buhay. Pero nakita niyo yung effort nila, pagpupursige nila to reach that peak of the mountain, the highest peak in the world. Diba? So, kung hindi nasanay yung mga anak natin, yung anak mo, yung anak ko, pag hindi nasanay sa mga discomfort, alam nyo, ang pressure sa adulthood, napaka-overwhelming para sa kanya. Hindi siya nagiging marunong paano humarap sa mga overwhelming situations. At alam natin yun bilang adults. Halimbawa nga lang ngayon, yung economic crisis na kinaharap natin sa itong linggo lang na to, di ba? Kapag yung anak natin hindi natututo sa mga ganitong klaseng discomfort, how will they be able to face a crisis such as this? Okay? Tanong mo yan. Okay? So, punta tayo guys sa number 4. Ang mga number 4 naman ay yung mababa ang sense of responsibility. Ayan. So, isa pang habit ito na nakakasira talaga sa kinabukasan ng bata. No? Yung walang sense of responsibility. Kapag ang bata, alam nyo, nangyayari kasi yan, kapag ang bata ay laging sinasalo sa mga consequences sa kanyang mga actions. Natututo tuloy ang bata na hindi niya tinitake own yung kanyang mga kamaliang ginagawa. Alam nyo, ito, mga teacher, yung mga parents, sinusugod yung teacher kapag pinapagalitan ng teacher yung bata, kinakasuhan kaagad sa DSWD. Oo. Pero kung titingnan mo ang sitwasyon, pag may kasalanan talaga yung bata, sumasagot-sagot pa sa teacher,
May mga bata pa ang bubuli dun sa school. Okay? Nambubuli sa mga classmates. Kasi nga, ang mga magulang mismo ang pasaway. Ang mga magulang mismo sinasalo nila yung kanilang mga anak. Kaya yung mga bata naman naging sutil. Okay? Now, isa pa, mga halimbawa. Ano bang mga halimbawa nito? Nakalimutan yung assignment. Sino nag-aayos? Si nanay, si mama, si mami. Kapag may problema, sino ang nagsosolve? Si tatay, si papa. Unti-unti tuloy, nabubuo sa isip niya, ay, okay lang, kasi total, sasalo naman si tatay, sasaluhin naman ako ni nanay. Kaya, pagdating sa adulthood, alam nyo, sa adulthood kasi wala nang sasalo sa'yo eh. Yun yung reality. Kaya pagdating sa trabaho, relationship, mga financial situations or decisions, kailangan maging marunong yung bata, lalo na pag siya ay adult na, marunong na mag-own o akuin niya yung mga actions na ginawa niya. Alam niyo, nakakabahala at ang dami ko ring nakikita, mga adult na to, mga matatanda na, nasa nanay pa rin nakaasa, pati ang pagbili pa lang ng diaper ng anak, sa nanay pa inaasa. Ayan, naging palaasa. Kasi nga, alam nyo bakit? Kasi they don't take the responsibility. Yun nga ang sabi nila di ba? Yung matanda na nga, wala pa sa hulog. Kaya guys, habang bata pa yung mga anak natin, nasa twins and teens pa sila, mahalaga na ituro natin na sa bawat action na kanilang gagawin, desisyon nila, may palaging consequence yan. Ang consequence may be positive or negative. Hindi naman dahil gusto nating parusahan yung mga anak natin, kundi tuturuan lang natin sila paano maging accountable. That, in every decision, palagi yan, may consequence yan. Okay, let's go number 5. Yung short attention span. So, isa pang malaking challenge sa generation natin sa ngayon, yung short attention span. Bakit? Sanay kasi yung utak ng mga bata ngayon sa mabilis na video, mabilis na stimulation, mabilis na pagbabago ng mga content. Alam nyo, siguro mga last year pa lang, alam nyo, dito sa content creation, ang last year comparing this month, grabe, ang bilis ng pagbabago ng mga content. Pabilisan dahil sa artificial intelligence. Kaya, yan yung isa yan sa mga contributing factor bakit nagkakaroon ng short attention span habit yung mga kabataan ngayon. Kaya guys, kapag may task na ibinibigay sa kanila, nangangailangan ng focus, nahihirapan yung bata on how to engage in that kind of instruction and to perform that task. Ang problema, halos lahat ng mga meaningful kasi na bagay sa buhay ay nangangailangan ng sustained attention. Ano yon? Pag-aaral o studying, pag-build ng career, learning a skill, and maintaining relationships. Kailangan yan ng tutok. No? At kailangan tutukan. Kung madaling nawawala o mawawala ng focus kasi ang isang teen or isang bata, mahihirapan siyang tapusin ang mga mahalagang bagay sa buhay. Okay? So, let's go. Number 6. Number 6 ay ang umaasa na lang sa motivation, hindi sa disiplina. So, maraming mga bata ngayon ang gumagawa lang ng task. Ginagawa lang nila ng instruction. Depende sa kung sila ay may gana. Kapag motivated, ginagawa. Kapag walang gana, hindi na ginagawa. Alam nyo, sa totoong buhay, dapat matutunan to ng mga teenagers. Sa totoong buhay, hindi gumagana ang sistema dahil sa gana-gana lang. Kung kailan mo lang trip o kailan mo lang gusto. Hindi ganun eh. Ang trabaho, ang mga responsibilidad, ang mga commitments, ay hindi na yan nagtatanong kung motivated ka ba sa araw na to. Hindi. Kasi araw-araw sa totoong buhay, dumadaan tayo sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang challenges. Paano kung sa araw na yan may kailangang tapusin ka sa trabaho mo, sa career mo, sa opisina mo, kung umaasa ka sa motivation, hindi ka motivated that day. Medyo gloomy yung iyong paggising ng umagang iyon. Hindi po pwede yung ganon. Matatanggal ka talaga sa trabaho. Ang tunay na driver ng success ay ang disiplina.
Ang discipline means ang paggawa ng tama kahit wala ka pang gana, pero kailangan mong gawin because you are disciplined to perform, disciplined to satisfy the commitment that you gave. Ito yung skill na nangangailangan na dapat matutunan ng mga bata. Habang maaga pa, ituro na ho natin ito sa kanila, mga parents. So, yun yung aking panawagan sa mga parents. Now, let's go. Number 7. The number 7 is all about hindi marunong mag-delay ng mga pleasure. Ito naman, konektado ito dun sa binabanggit natin kanina na instant gratification. Kapag nasana yung bata na lahat ng gusto niya ay naibibigay sa kanya. Ngayon, ito ang problema. Hindi niya ngayon matutunan yung skill na delayed gratification. Ang mga successful na mga tao, alam niyo, marunong silang maghintay. Tingnan niyo yung mga successful people, mga business people. Ito kasi very evident yun sa kanila. Tingnan nyo. Ang isang very common denominator sa kanila, they know how to delay gratification. Ano yung mga example? Nag-iipon muna bago gumastos. Hindi yan sila basta't bumili lang, gusto na magkaroon ng kotse. Hindi. Nag-iipon ang mga yan at marunong silang mag-ipon. Isa pa, nagtatrabaho muna bago mag-enjoy. Alam nyo, nakikita ko ngayon, ang dami. Ay, nako, enjoy muna bago trabaho. Ayan. So, kung hindi natutunan ng bata yung delay of pleasure, madali sa kanila yung impulsive decisions. Ano nito? Kapalit. Ano ang nangyayari to pagdating sa adulthood? Nasasanay sila, natututo silang, una, mangutang para lang masatisfy ang kanilang pleasure. O kaya ngayon, di ba, swipe na lang sa credit card. Ang bilis makapag-apply ng credit card. Pangalawa, nakakaranas ng stress and of course, financial struggles. Now, ano ba ang parenting insight natin for this topic? Ang mga habits na to, guys, hindi to nabubuo overnight. So you have to work on this. Nabubuo ito sa araw-araw na routine na ginagawa natin. Yung mga simpleng bagay, no? Example, paano ba ginagamit yung mga gadgets, yung mga smartphones? Kapag naharap sa boredom yung anak mo, anong ginagawa mo? Binibigyan mo ba kaagad ng gadget? Pero, paano mo naman tinuturuan ngayon yung anak mo ng responsibility and accountability? Ang parenting ay hindi lang ito tungkol sa pagpapalaki na maging masaya yung anak natin. Kundi ang parenting is also about sa pagpapalaki ng mga anak natin na maging competent adult sila in the future. Yun yung target natin. Of course, natural sa atin mga magulang na gusto natin maging masaya ang mga anak natin. Ayaw natin silang mahirapan. Natural yon, normal yon na feeling. Pero minsan, alam nyo, kailangan din natin itanong ito sa sarili natin. Ginagawa ba natin ang itong mga comfort na to na ibinibigay natin comfort sa kanila para maihanda ba sila sa competence nila sa kanilang kinabukasan. Now, guys, kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka dito, please share, like, and subscribe to this channel. At guys, huwag nyo rin kalimutan na i-click yung notification bell. Kaya hanggang dito lang muna at hanggang sa muli, hanggang sa susunod na parenting topic. God bless everyone and of course, thank you for watching.